dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na nga. Nakapag-like na ba lahat? Parang si Sara Duterte lang mga kababayan no? So, eto na nga. Nakapag-like na ba lahat? Tangin na mga kababayan, natatawa ko kay Sara. Inamin niya na bobo, tanga at mangmang siya. Anyway, mga kababayan ko, hindi naman yan yung ating tatalakayin kung hindi po eto nga, mga ari-arian ni Sara Duterte. Nako, yari na ito mga kababayan. Mukhang ipipress na rin ho, katulad ho ng ginawa kay Martin Romualdez, ano? Yung mga ari-arian ni Martin Romualdez, mga kababayan, na-press na. So ngayon, mga kababayan ko, tignan naman natin. Ano bang meron dito kay Sara Duterte? Ako? Ano ka? Ano? Ano ka, ate? Ate, ano ka? Baliw ako? Ano pa? Bukod sa baliw ka, ano pa? Ano pa ba? Bobo ako? Bukod sa bobo ka? Ano daw? Ano daw si ate? Baliw siya? At bobo daw siya? Ano pa ate? Ulit nga, ulit. Para maliwanagan yung mga mga DDS, magsilapitan kayo. Tatanungin natin si Sara Duterte nyo kung anong katangian meron siya. Sabi niya wala siyang katangian pero baliw siya. Galing na sa kanya mismo yan hindi galing sa atin yan. Okay, Madam Sara Duterte, Madam VP Sara Duterte, ano po kayo ulit? Baliw ako? Kita nyo, baliw daw siya. Sabi niya yun, tinanong ko lang. Oo, bukod po siya baliw, Madam VP, ano po kayo? Ano pa ba? Bobo ako? Bobo rin daw po siya. Dalawa na ang katangian. Baliw, bobo pa raw siya. Hindi po ako may sabi niyan, siya. Tangina mo, Sara. Ang aga-aga, pinapatawa mo kami. Ano pa po, Madam VP Sara? Bukod sa baliw ka, bukod sa bobo ka, ano pa po? Pro-China ako? Pro-China daw siya. Ayan na. Hindi ako ang may sabi niyan. Si Sara. Tanga-tanga talaga nito. Putang ina pa. Ano pa po? Ano pa po, Madam VP? Ano pa? Competent? Ano? Ayun. Mga kababayan ko. Tanggalin. siya ho may sabi niyan, mga kababayan. Siya ho ang may sabi niyan. Sabi niya, bobo daw siya. Kaya po ba, Madam BP, totoo ba na hindi ho kayo marunong gumamit ng laptop? Madam BP, hindi daw po kayo marunong gumamit ng laptop? Inamin nyo raw po yon? Kasi nga po pala bobo kayo. Kayo naman, aminado na nga bobo Siyempre, hindi marunong gumamit ng laptop. Di ba? Boss Big Ed, yung idol mo, hindi marunong gumamit ng laptop, Oy, nanonood ka ba? Mag-comment ka naman. Yung pong DDS na nasa Amerika, si Big Ed, hindi marunong gumamit ng laptop yung idol mo. Tapos ayaw nyo kung paniwalaan kapag sinabi naming bobo si Sara. Walang yan naman, mga kababayan. Ayan na nga, galing na sa kanya mismo yan, Madam. Kung bobo kayo, bakit nagtatanong pa sila na hindi kayo marunong gumamit ng laptop? Dapat understood na yon. Diba? Diba? Dapat understood na yon.
Nabobo nga itong si Sarah kaya hindi marunong gumamit ng laptop. Minsan, alam nyo mga kababayan, yung iba ang tatanga rin eh. Aminado na nga ang bobo, pati ba naman yung laptop ini-issue nyo pa eh. Alam nyo, sa totoo lang, naaawa ako sa mga DDS vlogger. Oo. Taga Baguio ako. Hoy, shoutout sa lahat ng mga bagong dating. Hoy, mag-like kayo. Mga kababayan ha. Sa totoo lang, hindi mo ba kayo naaawa sa mga vlogger ni Sara Duterte? Sipin nyo maigi kung gaano kahirap magtanggol ng isang bobo. Isang aminado na tanga, baliw, bobo. Napakahirap nun, mga kababayan ko. Sa ganyang sitwasyon lang, yung pag-amin niya lang, na hindi marunong gumamit ng laptop, mga kababayan ko, sipin nyo maigi. Di ba? Napakahirap ipagtanggol niyan. Putang ina, yung pinagtatanggol mo, hindi marunong gumamit ng laptop. Mga kababayan, yung mga apo natin, yung apo ko, 5 taon marunong gumamit. 5 taon na ba yun? 7 taon na yata. Di ba mga kababayan ko? Tapos si Sara Duterte, magsisikwenta na. Magme-menopause na nga mga kababayan ko eh. Tapos, naging vice president pa. Hindi man lang nag-aral tulad ni Pacquiao. Buti pa si Pacquiao na, binabash ninyo, kinukutya ninyo, na walang pinag-aralan. Nagsikap yung tao na makagraduate hanggang koleyo. Pero tong si Sara, na nagpapakilala na mataas yung kanyang nakuhang grado sa kanyang bar exam, 80. Mga kababayan, hindi marunong mag-laptop. Siya naman kayo nakakita ng ganun. Sige nga ho, di ba? Airbnb. Ikaw na magpatunay. Kayo na magpatunay, mga kababayan ko. Mataas ang grado. Ibig sabihin, mga kababayan, mas mataas ang IQ niya kay Miriam Santiago. Pero mga kababayan, yung pag-amin mismo na hindi marunong gumamit ng laptop, mga kababayan, pag-amin na siya'y isang bobo. Dahil mga kababayan, alam naman natin, ang paggamit ng laptop ay maraming dapat na gawin bago mo magamit ito. Baka mamaya hindi pa nga alam gamitin kung paano palakihin yung letra. Di ba? Hindi niya pa alam kung paano gamitin yung mga, paliliitin yung mga ibang mga letra. O baka naman hindi pa niya alam gumamit ng Google. Kaya bobo mga kababayan no? Napaka-bobo. So ngayon, ito na mga kababayan ko. Mawalang galang ho sa mga Class E, yung mga DDS. Pag sinabi kong Class E, kayo yun mga DDS. Ayon sa survey, Class E kayo. Yung mga mabababa, ang pangunawa. Ayoko naman sabihin talaga kayo yung pinakabobo talaga ng mga Pilipino eh. Pero yun na rin yung ibig sabihin nun. Malapit-lapit na kayo maging taong grasa. Kaya yung sinasabi natin noon, pagka DDS, taong grasa, abay, tumutumpak na eh. Dito na tayo. At totoo ba? Ng laptop kasi hindi ako marunong. Kita nyo? Hindi daw siya gumagamit ng laptop. Kasi nga, hindi siya marunong. Putang ina mo. Naging vice presidente kang hayop ka, nakakahiya ka, inamin mo na hindi ka marunong gumamit ng laptop. Paano nga naman mga kababayan na gagamit pa ng laptop ito? Ang inaatupag nito, magnakaw ang putang inan to. Tama mga kababayan? Grabe. Wala akong alam ito kundi magnakaw lang, kaya pati laptop, hindi niya pinag-aralan. Mga kababayan, yung nag-aral naman tayo, tinuruan naman tayo kung paano gumamit ng typewriter. Diba? Tinuruan tayo ng gumamit
Sa Tagalog, typewriter. English pala, typewriter. Sa Tagalog, typewriter. Sa amin, sa Ilocano, typewriter. Tao ka mo ha! Diba? Puta na! Oo, sa amin. Manang, makiusara, man typewriter yo. Oy, yung mga Ilocano, umaming kayo. Di ba no? Sa Tagalog pala, makinilya. Oo, sa sa Tagalog, makinilya. Sa English, typewriter. Sa Ilocano, typewriter. Manang, makiusara man typewriter yo. Agarami da lang iti kwa. Agarami da lang iti bayudatak. Agaplayak ti trabaho. Palagya. Eto na ho, yung bobo. Aminado hindi marunong gumamit ng laptop ito, mga kababayan. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat. Kita nyo mga kababayan ko, natatandaan nyo ba nung araw, meron tayong floppy disk, sinasaksak natin sa computer. Hindi rin daw siya marunong gumamit ng computer, putang ina. Tao ka mo ha! Tangina mo! Tangina, Sarah, tindi mo! Mga kababayan ko, hindi marunong gumamit ng computer. Kaya sabi ko sa inyo, ang utak ni Sarah, class E din eh. Manang-mana sa taga-suporta, class E. Elephant, mga Bisaya, baka sabihin nyo, yung ibig ko sabihin sa E. Alam nyo naman yung mga taga-suporta ni Sarah, mga class E nga ni. Baka isipin nila, anong class kami? Anong class kami? Boss Mike, anong class kami? Tatanong pa yung mga DDS. Anong class kami? E nga ni E. Di ba? E. Oo. Max Velasco, maraming salamat ha. Thank you. E nga ni. Ganon. Kasi minsan nagkakapalit yung A at E. Di ba? Ang mga Bisaya, E, B, C, D, E. Diyos ka! Hindi ko naman nilalahat ng mga Bisaya, kasi marami tayong mga kaibigang Bisaya, mga mahuhusay, matatalino naman. Narinig nyo, mga kababayan ko, si Sara Duterte, hindi ho marunong mag-laptop, hindi ho marunong gumamit ng computer. Ang naging hindi ang sa pag-exam ng mga bansa, sa pag-exam sa pamilitang plano. Okay na. Okay na. Wait lang. Okay na. Press 1 kung okay na para tuloy-tuloy tayo dito kay Sarah. Dali na. Press 1. Okay na. Yun. Meron na. Okay na. Okay na nga raw. Class E, engot. Ganon. Eto na mga kababayan ko. Tuloy. Hindi daw marunong mag-laptop. Hindi rin marunong mag-computer. Hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa eskwela. Kita nyo mga kababayan, hindi niya naisip na putang ina, nagpapakilala kang magaling na abogado. Diba? Paano ka nga nag-thesis, Tapos, biglang mga kababayan,
Ha? Oh. Andali nga, may tatanungin nga ako sa inyo. Gusto kong tanungin si Mary Jane de Vera. Oo. JC Piñarobia. Okay ba? Elena Mercado. Okay pa ba yung ating audio? Miss Au? Ay Chang. Oh, siya ka lang pala. Oh, yan. Okay. Okay ba? Okay? Press 1, Jing Martin, kung okay. Oo, ha? Oh, press 1! Okay daw. Oh, eto na mga kababayan ko. Mga kababayan, paano nyo gagawing presidente ang putang inan to kung nakita nyo naman paggamit lang ng laptop, hindi alam? At talaga namang parang proud na proud pa siya na pati computer, mga kababayan, alam ko naman na mas matanda ko rito. Pero mga kababayan ko, eto isipin nyo. Naabutan niya naman ang gumamit ng computer, ano? Sino ang hindi gumamit ng computer sa inyo? Sino sa inyo ang hindi nakaabot? Ang naabot lang yung makinilya, typewriter. Kasi mga kababayan, 1994, 1995, mga kababayan, abay, may subject na kami niyan. Nagamit na kami niyan, mga kababayan ko. Yung ini-small yung PMI. Yung Philippine Maritime Institute. Ba, mga kababayan ko, wag niyong ini-small yun. Galing doon yung shota ni Jojo Chavez. Na kapitan, oo. Di ba mga kababayan ko? So ngayon, ayan Lotus 1, 2, 3. O tama si Mac 30. Yan yun. Ngayon, isipin ninyo. Lilia Paraiso, Bawa, no? Sa Isitan, dyan yung tagpuan natin, ano? Naalala nyo, dito naman naalala ko tuloy Naalala nyo pa ba nung tayo yung mga koleyo? Mga kababayan, ang tagpuan natin sa Isitan. Konting kembot mo lang, nandun na yung Wise Hotel. Sa gilid lang ho yun Sa gilid lang ng Isitan, kikembot lang kayong ganun, baba kayo sa likuran, ang labas ninyo ay yung Quezon Boulevard. Ilang hakbang lang mga kababayan, nandun na kayo Wise Hotel. Huwag nyo nang itanggi. Putik mga kababayan, baka nga si Sara Duterte, suki ito kung nag-aral ito sa San Sebastian, malamang si Sara, suki sa Wise Hotel to. Mga kababayan, ano? PMI ako, Noel Rivera. Pera muna, iho. Putik na yun, naabutan ko si Tomas Cloma, umiihi sa fountain. Naalala mo ba yun? Kung taga-PMI kayo, PMI Santa Cruz, pagka-pasok mo sa PMI, may fountain, na bubungad sa'yo. Putik na yan, mga kababayan, yung fountain na yon, iniihiyan ni Tomas Cloma yun nung araw, naabutan ko. Sino si Tomas Cloma? Yan ang founder ng PMI. At yan din ang nakadiscover ng Spratly Island, Kalayaan Island. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Ngayon, Jojo Chavez, alam ko na kung saan ka nag-check-in. Yun ang pinakamura dyan, yung Wise Hotel. Sabi, busy sa pag-aaral. Mga gonggong, busy sa pag-aaral ang sinasabi ninyo. Hindi naging masaya yung pagiging koleho ninyo kung hindi nyo naranasan mag-check-in sa Wise Hotel, tandaan nyo. Magugulat kayo doon, pila-pila. Pagpasok mo sa Wise Hotel, pila-pila doon, no? May mga upuan. Kailangan cover-cover din ng mukha. Minsan makakasalubong mo pa yung ex mo. Di ba na? Magugulat ka, Ang yung classmate ko nandito rin, Siyempre, nahihiya kang batiin.
Oo. Paglabas mo na lang, sasabihin mo, Oy, sino yung kasama mo? Nakita kita sa Wise Hotel, ah. Nakapila ka. Palabas ako, nakapila ka pa. Antindi, no? Oo, naku, wala eh. Nung araw, mga kababayan eh. Oo, kami, bahala ka. Oo, buntot mo, hila mo. Kung anong gusto mo, sige, banat. Oo, nung araw, mga kababayan, salat na salat tayo, ano? Salat tayo sa buhay. Kaya kailangan, mga kababayan ko, ang pipiliin natin na magiging girlfriend, yung may pera. Oo, kahit na maganda, pag walang pera, mga kababayan, nawawalan ako ng gana. Kasi iniisip ko na kagad yung gastos. Diba? Kaya kapag kayo nakapag-shota noon ng maganda tapos may pera, jackpot ang tawag doon. Jackpot! Diba? Magiting ng Bulacan. Maraming salamat po sa pagmemembro po. Tuloy na natin itong si Sarang Bobo. Napaka-bobo eh. Tuloy. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi Tingnan nyo magsalita mga kababayan, ano? Hirap na hirap ho mag-generate yung utak niya kung ano yung sunod na sasabihin. Palatandaan po na mahina ang kokote mga kababayan eh. Di ba Max Velasco? Palatandaan ito. Oy, Jojo Chavez, nandiyan ka pa ba? Sabihin mo na kay Big Ed, panoorin niya yung gusto niyang maging presidente kung gaano katanga. Di ba? So ngayon, mga kababayan, Big Ed, shout out sa iyo galing kay Jojo Chavez tsaka sa akin. Eto na mga kababayan ko. Si Sara Duterte, napakabagal magsalita. Napakabagal mag-generate yung utak niya ng mga susunod na sasabihin niya. Kaya mga kababayan, kung ano man yung pagkakasabi niya na siya ay bobo, siya ay baliw, siya ay tanga, talagang yun na talaga. Kaya mga kababayan, wag na kayong magtaka sa mga taga-suporta niya. Okay ba mga kababayan? Wag na nating ituloy itong walang kakwenta-kwenta. Our beloved Boss Mike Cervera.